Next week yung malalaki, meron na itong uniform kasi ito kapag member na kayo ng Top Guys. Problema, membership ng Top Guys, 500 pesos ang membership. Tapos, yung D, ito pala ay 2,290. So medyo may kamahalan, kaya sa mga bago, hindi namin in-encourage siya na bumili agad. Unless kaya nyo. Kaya ng parents nyo bumili ng D, mag-enroll agad. Kasi katulad nila 7, o sila 7 na ikika nyo, sila nakaka-compete sila sa mga national events and conference kasi members sila ng conference. So lumalaban sila sa labas. Ito sila kuya sensei ninyo, yan, nagko-compete sila. So pag yung mga iba sila, senpai DC sila, senpai John ninyo, nagko-compete sila kasi mga members sila ng top guys. So tsaka hindi kayo tataas yung belt ninyo, yan, magiging yellow belt, magiging blue belt, magiging brown belt, kapag hindi kayo member. Pwede kayo pa rin naman kayo mag-training ng libre, wala naman problema doon, dito makakapag-spy kayo. Pero pag gusto nyo talaga mag-improve as a martial artist, kailangan kasi natin kasal tayo sa organization. Dito lang sa church, pwede natin gawin libre lahat. Pero, dahil kasama tayo sa organization, Congress International, doon may bayan. Pero, dahil natutuwa kami na maraming nagsistay, kaya magbibigay kami tayo pala ng t-shirt. Sa ibang dojo, sa ibang branch, walang ganun. Sa akin lang meron libre t-shirt kapag naka-2 months kayo. So, ini-encourage natin yung discipline. So, babasahin yung passage sa Bible ay yung 1 Corinthians 9:27. Sabi dito, "But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified." Before we start, let's go to our bar and pray. Lord, God and Father, we thank you once again sa mga kabataan ko, Panginoon. Spend the time to pray. Nakita namin pala yung eagerness to learn. Panginoon, as we study your word, nagiging po kami kahit sa mga murang ng mga kabataan ko, nakikinig nila na the spiritual aspect of life ay important, mas important higit lahat, higit sa physical training ginagawa ng spiritually dahil lahat ng spiritual ay buhay ay mount sa spiritual matters Panginoon. Hindi na kailangan ng pindero ng batas. Doon po kami kung ang dalaga ng mga Jesus. Amen. So, di ba yung mga athletes, yung mga competitors, yung mga lumalaban, yung mga Pacquiao, sino kilala ng mga fighter? Sino? Mayweather. Si Mayweather. Kahit si Mayweather. Kahit sino yung mga champion, di ba? Ano yung ginagawa nila? Dapat sila ng champion. Nag-training. Kailangan, ano ang meron sa training? Disiplina. Kaya, in-encourage namin kayo, pag-training sunod, usap kayo. Dapat nakatayo, direksyon, nasa pila. Bakit? Yun kasi yung disiplina. Bakit? Madali kasi mag-slash, hindi makinig, hindi sumunod. Diba? Madali hindi sumuntong ng tama, para ka lang. Madali lang yun. Pero in order for you to be a good fighter, maging champion, maging good athlete, you need repetition. Ulit, nakakapagod, nakakasawa, nakakaboring na. Pero pag ulit, ang tawag mo disiplina. So alam na mga elite athletes, alam nila na ang success sa martial arts, sa sports, o sa kahit ano man, kahit sa basketball, o kahit saan, kailangan mo ng disiplina. Nag-train tayo, napapagod tayo, pero kahit na pagod tayo, nadidistract na tayo sa pagod natin, nasasaktan tayo, nagpapatuloy tayo ng training. Perseverance, naalala yung lesson natin last week, persevere, patuloy. Kasi disiplina yun. At kailangan natin gumawa ng mga sakripisyo. Diba? Pag pupunta kayo dito, ano yung sakripisyo nyo? Oras nyo. Pwede naman ka sa bahay lang sana kayo, pakuyak-yak. Diba? Diba? Nag-romance. Diba? Nagbabalor, o kung ano mang ginagawa ninyo. Diba? Nagkakalakati, nagagagap ba? Hindi naman mo alam ng diba? Pero, sinasacrifice yung oras ninyo para mag-training kasi gusto nyo matuto. So, kailangan lang disiplina. So, sa binasa natin scripture kanina, sabi ni Apostle Paul, ginamit na yung picture ng
discipline. Bakit? Sabi niya, but I discipline my body and keep it under control. Ang disiplina kasi ay pag-control sa sarili. Di ba, narinig nyo kanina kung sino yung mga pumunta kanina sa BBS, di ba sabi? Yung tinanong ni Pastor Ed, sino yung mga nakikinig sa magulang, na sumusuway sa magulang, nagsisinungaling? Yung mga ganun bagay, madali kasi yun gawin. Pero, kasi nga, nilagawa namin yun dahil wala tayong self-control. Wala tayong disiplina. Diba? Nakakapagsalita ka ng hindi maganda, nakakapagya ka, mabilis ka magalit. Nagalit ka sa kapatid mo. Diba? Sinasagot mo yung magulang mo. Diba? Wala kasi tayong self-control. Pero, kailangan natin yun. Kung sa physical, may self-control tayo, dapat sa spiritual, mas may self-control tayo. So, paano natin nakukuha yun? So, yung self-discipline, yung disiplina, ay hindi ito patungkol sa pag may disiplina ako, papatunayan ko mas malakas ako sa iba. Hindi yun ganun. Kung sa umpisa, pwede na yung release natin. Gusto kong subukan kung mas malakas ako sa iba. Pwede yun ang motivation natin, pero hindi yun ang ibig sabihin ng disiplina. Ang ibig sabihin nun ay yung dadalhin natin o yung mga habits natin, yung mga gusto natin gawin, yung mga pinipili natin gawin, ibibigay natin yun, dadalhin natin, magkakaroon tayo ng control, self-control, at ibibigay natin sa Panginoon. Ilalagay natin na, Lord, ikaw ang bahala sa mga desires ko, sa mga gusto ko, sa mga habits ko. Hindi dapat yung gusto natin, pero kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Ano yung gusto ng Diyos na gawin natin? Ano sabi ba sa Biblia? Yung Ten Commandments, ano sabi? Diba? Honor your father and your mother. Galang sa mga magulang, sundin sila. Huwag papatay sa mga magulang. Huwag magnanakaw, sino na umuwi? Eh, taas na kami ng mga magang tao. Oo, huwag maingkit. Kahit kung maingkit. Kapag naingkit kayo sa kalaro nyo, may bagong laruan. Oh. Lahat yun ay kasalanan. Ngayon, ang Biblia, sabi ng Biblia, huwag natin gawin yung mga bagay. Yun yung mga gusto ng Diyos para sa atin. Yun yung mga gagawin natin. Hindi lang dahil gusto natin. Gusto ko eh. Gusto ko magsalita ng maganda, gusto ko mag-pray. Hindi pwede ganun. Wala kang self-discipline. Diba? Kung ano lang yung gusto natin. So, kasabi dito, hindi natin ginagawa yung mga gusto lang natin at what feels good. Yung sige, kasi sabi ko lang self-discipline. Tignan mo, si Aaron, teach them the Bible. You want to teach them? Listen to me. Listen to me. Face me. Bakit kayo doon nakaharap? Sino tuturo sa inyo? Dito kumarap sa akin. Diba? Tuturo ba natin disiplina? Kasama sa disiplina yung makikinig. Anong gagawin ng teacher niya sa inyo sa school? Hindi kayo nakikinig. Anong malo na ba mga teacher? Namamalo ba? Yung panahon namin namamalo. Literal na namamalo. Hindi na po. Doon sa school namin no. Kasi ano kami, Christian school na parang independent school. May pageant. Sa amin doon, may yung pageant, yung mga kapal na kahoy. Kapag ikaw yung absent, hindi ka nakapasa sa break mo, hindi mo nagawa yung assignment mo, pagdating mo, magpapadala lang ng letter yung mga teacher sa pasulan mo, pag yung mga magulang mo, ipapadilid ka. As in. Hindi lang gusto ng Diyos, yung malalapan. Tapos yung teacher, galit na galit. Hindi ko sinasabi kung tama yun. Mali yun. Kasi dapat magulang ka ng disiplina. Sa anak, hindi kung sino ang So hindi ako agree nun, pero ilang beses ako napasa. Kasi matigas sa tulo ko. So, kaya kahit pa paano, kung naman ako ng konting disiplina. So,
Pero, kung ano yung nakakalugod sa Diyos. Kung ano yung nag-glorify ang Diyos. So again, sa mga sinabi ko kanina, ano ba yun? Sabi ng Biblia, sabi natin yung mga magulang natin. Huwag tayo magnanakaw, mamumuti. Igalang. Mga magulang. Diba? Huwag maingin. Marami pa yan. Huwag pumatay. Kasi mandala ko na gano'n. Kasi nakapatay yung mga. Huwag lang. Sige, huwag lang pumatay. So sabi dito, ano ba yung klase ng mga disiplina? Sarili na naman sila ni Boso. Why are you having your motivation? Lawyer. Araw ni lawyer. Ikaw, ito ka, lumayo ka sa mga tao. Pag maglapit-lapit sa mga nagkumentuhan, come here. Yan. Yan, on the middle. Stop talking. There. Stop talking, ha? So ano pa yung mga disiplina na pwede natin gawin? Sino sa atin ito nag-pray araw-araw? Araw-araw na nanalangin. O, hindi lahat nagtataas sa kamay. Magsiset tayo ng aside ng time to pray. Kasi importante yun. Diba? Hindi ko alam kung ano yung paniniwala ninyo, pero kami dito, tinuturo namin, importante ang manalangin. It is one of our training, and it strengthens us spiritually. And when you're spiritually strong, ito ang tinuturo namin dito sa aming simbahan, lahat ng parte ng buhay natin spiritual. Hindi ibig sabihin na pakakasimusin na may spiritual, may regal ka, may spiritual powers ka. Hindi ibig sabihin gano'n. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa na nakaka-apekto sa ating spiritual life. Ano ba yung spiritual life? Na kapag namatay ka, diba? Meron tayong kaluluwa. Nakaka-apekto yun. At lahat ng ginagawa natin, nakaka-apekto sa spiritual life natin na ang tawag ito, nakaka-apekto naman sa pag-glorify natin sa Diyos. So lahat ng ginagawa natin is either natutuwa ang Diyos sa atin o hindi siya. So importante na we pray, na nanalis tayo, nilalabanan natin yung temptations. Maraming ibang mga klase ng temptation, nilalabanan natin. Kinokontrol natin yung pagsasalita ng hindi maganda. Diba? Tapos, yung pagsunod sa magulang, paggawa ng chores sa bahay, sino nagbibigay sa bahay? Yung marunong nagbibigay sa bahay, yan. Alam mo, natutuwa ako sa mga bata, na kaya yung mga anak namin, sinipin namin sila, kung they're young age na, talagang sila yung maglinis lahat. Sa bahay, pinalap nila maglinis. Sila ganyan. Kasi importante na magulong kayo, tumutulong sa magulang, ginagawa niyo yung responsibility bilang mga anak. So, at sabi dito, self-discipline is a fruit of a heart that wants to please God. Ang totoong disiplina kasi, yung lagi kang aware na kapag gagawin mo ito, nakatingin ang Diyos sa atin. So, kapag gagawin mo ito, matutuwa kaya siya kapag ginawa mo. Maraming mga kabataan ngayon, maraming mga tao, hindi lang mga kabataan, ang hindi na iniisip yun. Nabubuhay na sila na parang walang Diyos. And that's a big problem. That's a huge problem. I'm telling you, ang Diyos ay banal. At sa banal na Diyos, hindi aabot ang pamantayan ng tao. Dahil sa kasalanan ng tao, diba sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino ang naniniwala sa impyerno? Alam mo, mahirap maniwala sa impyerno kapag marami kang kasalanan ginagawa. Dahil natatakot ka. Dahil doon ang punta mo. Malinaw yun. Kapag mahal mo ang kasalanan, kapag namatay ka, mapunta ng kaluluwa mo sa impyerno. Ang tawag ng Biblia doon, may pagpupusugan ng Diyos.
Pwede nyo akong tanongin, huwag kayo mahiya sa akin. Pwede nyo ako i-add sa Facebook. Kapag may mga questions pa kayo regarding sa mas malalalim na mga katanungan patungkol sa Diyos. Okay? Hindi lang sa Diyos, lahat ng bagay. May katanungan kayo sa politika, sa social, sa mga ano yung nangyayari sa society natin. Kung ang LGBT ay tama ba o mali? Yan ang mga usapan ngayon sa mga community, sa social media, lahat ng areas. Ang science ay nag-prove sa existence ng Diyos. Sinasabi ng maraming scientists ng mga 80s, hindi daw totoo yun. Pero alam ng ibang yung people natin dito na kami, mga pastor ko, na ikipag-debate kami sa mga atheists. So we have proofs that science proves God. If you want to learn that, pwede nyo kami tanongin. Pero kailangan natin matutunan yun. Self-discipline is a fruit of a heart that wants to please God. Kaya mo gagawin disiplina kasi aware ka na may Diyos na nakatingin at gusto mo siyang i-please. Diba? Sabi dito, while the flesh seeks comfort and peace, the Spirit leads us to perseverance and obedience. Yung katawan natin, ang gusto, yung gusto lang. Yung what feels good. That's not discipline. That's not being tough. Again, madali magpahinga, di ba? Madali mag-Roblox, di ba? Madaling umupo lang, di ba? Mahirap mag-training. Pero ginagawa natin mag-training kasi disiplinary tayo. Same thing sa spirit. Sa spiritual life. Ginagawa natin yung tamang gawin kahit mas mahirap yun kasi alam natin hindi yung tama. Kasi madali minsan na mag-fall sa kasalanan. Sabi dito, lastly, small acts of faithfulness today often produce great spiritual fruit tomorrow. So, paano ba ang training? Diba ang training is okay. Small acts. Small actions. Small changes. Ang sabi nga ng mga, nakalimutan ko kung sino sabi ng famous na tao, sa pagkatao, very successful tao. Or I think it's a Japanese one. I think it's a Japanese, yung 1% a day, is it? Improve yourself 1% a day. Ibig sabihin, kailangan nyo improve every day. And that's discipline. Kaya ang sabi ko sa inyo, before I block my black belt, bago ko naman black belt ko, dekada. More than 10 years. It takes a long time. Hindi yung sumali ka lang, paglabang ka, black belt ka na. It takes discipline. Of course, naging kami dito, yung namin siya, tas pari. Pero pagdating sa discipline, we've been doing. I've been doing this for 20 plus years. I've been in the martial arts for 20 plus years. So, it takes discipline. And I can proudly say na yung mga tinatrain namin dito are really good fighters. Mga champions. Yung aking isa sa mga training ay lumaban na sa 1FC. Alam niyo yung 1FC. Marami kami mga kaibigan, mga kilala ng UFC na. So, we are high level. And we are, ang level ng ating martial arts ay very good compared sa ibang klase lang ng mga martial arts na ating mga sports. And that's a good thing. Why? Kasi kami mga black belt and top guys, we train hard. Meron bang time na kami ay tinatamad ng tuko sa inyo? Meron. Kasi tao kami. Yes. Minsan, parang ayaw ko pumunta dito. Kasi kung pupunta ka naman, hihingi na naman yung minsan parang ayaw ko. Pero it takes discipline. Why? Kasi alam ko, ang kalooban ng Diyos, turuan ko kayo. Kasi ako din, naturuan ako ng libre ng Top International. Hanggang sa nakapag-black belt ako, nakapag-compete ako sa labas, marami akong nag-experience. Naging malaking part ng buhay ko ang martial arts. At martial arts na nagbago din sa buhay ko. Ginamit ng Panginoon. So, amen. So, kahit na minsan, parang tinatawag daw pumunta, sa training, minsan nakaka-boring. And I understand, nangyayari pa rin na sa tao. Pero kailangan natin na discipline. Ano yung tanong?
O, ilang taon na ako? Hulaan nyo. Huwag magsabi. Huwag magsabi. Sumasabay na yung mga anak ko. Siyempre alam, of course, you know, you're my kids. I am 38. So, do I look like I'm 38? Sabi niyo ba 28? Thank you ah. Wow, 10 years younger. Dahil sa martial arts. Nakakabata ka martial arts.